Rebecca Nurbay Silva, your real estate broker dito sa Pampanga. And today, I am so excited to share with you yung isa sa aming mga property listings dito sa Pampanga. This is located very near sa Clark International Airport and sa NLEX Dau exit. And also sa mga malls, sa school, and other major establishment. A quick background dito sa property na to. This property has a lot area of 170 square meters and na-maximize nila yung space dahil ang floor area po nito is 255 square meters. It has 4 spacious bedroom, 3 modern toilet and bathroom, and madami pang features sa loob. So tara, check natin. So before natin pasukin yung loob, gusto ko lang i-appreciate yung beauty ng property. So ito yung facade niya. Mapapansin nyo, yung style niya is modern contemporary, minimalist din, and very luxurious yung itsura niya, lalo na kapag sa gabi kasi yung mga lights na ginamit, ang ganda talaga niya kapag nighttime. Mapapansin nyo agad yung ganda ng facade, yung malaking cantilevered roofline na parang lumulutang, tapos may mix pa ng stone accent wall and glass balcony. So yung entire space na yan from there to doon, glass yung kanilang ginamit na railings. Very nice kasi open yet safe pa rin yung nasa balcony. So mamaya check din natin yung area na yan. Dahil sa wood ceiling na style niya, nagbibigay ng warmth doon sa bahay. So wag na natin patagalin. Pasok na tayo sa loob. So dito sa side na to, ito yung isa sa mga unang napapansin sa bahay. Yung pedestrian gate and vehicular gate or yung ating main gate. So bago tayo makakapasok, itong part na to, may ilaw to eh. Medyo tirik ng araw kaya hindi natin masyadong na-appreciate. Pero may ilaw to and then may doorbell. Included na po yan. Konting halaman lang din. Kung mapapansin nyo po ito, may airflow pa rin. Move na tayo dito sa may part na to. So, doorbell. Ting-ning. Ito yung lock niya. Modern na rin. Ita-type mo lang yung number mo dyan or yung pin code mo. Tapos black yung gate nila, no? Ayan, sobrang sarap ng araw. So, pasok na tayo. Ay, pag ganito pala. So, pasok na tayo. So, pagpasok natin dito sa property, i-welcome tayo ng mga cigar plant. Yung malalaking leaf nila. Medyo elevated lang yung part na to. Yung stairs niya, hindi naman siya ganun ka-steep. Dito sa side na to, gusto ko itong i-emphasize kasi merong mga plants, side plants. So, very tropical yung itsura niya. Ayan, meron ding puno dito. So, kapag turnover, ganito na siya. Kasama na yan, mga puno na yan. Very well thought, no? Tapos, ito yung ating main door. Pero bago natin pasukin, punta muna tayo sa kabilang side. So, dito naman sa other side, dito yung ating covered na carport. Naka-tiles tayo ng I think 15 by 15 centimeters yung ating floor tiles dito. Tapos dito, pure paint lang siya na light yung color. Kasya yung van, yung malalaking van or SUV. Tapos pwede pa kayo maglagay ng, kung may mga motor kayo or e-bike, pwede din dito. Tapos gusto ko lang i-mention itong boysen. Dabiro lang. Itong water faucet dito, so available na to. I think may tubig siya. O yan, nabasa pa ako. So yan, functioning na yung mga faucet natin. At least nakikita natin yung beauty ng bahay kapag ita-turn over na siya sa atin. So ready to move in na talaga itong mga bahay. Ready for occupancy. Gusto kong i-highlight itong wood na ceiling natin. Ang ganda ng itsura niya. May 6-pin lights dito. So talaga nagbibigay siya ng ilaw. Lalo na pag gabi. Napansin ko may CCTV. I think kasama na po yun kapag ito-turn over sa atin. Punta tayo dito sa part na to. So dito naman, ang cute, may planter box dito na mga bamboo na mga cute size lang din. Dito sa side, dito yung ating lanay area. So, pwede tayong maglagay pa dito ng extension ng coffee table and chairs. Tapos dito, gumamit sila dito ng 4 panels. Actually, 4 panels siya. Ang ganda ng quality nitong sliding glass door nila. Ayan. Tapos meron din siyang pang-lock dito. Ang premium ng style niya. Move lang ako konti dito. So, dito naman, ito yung ating backyard na area. Meron lang siyang dito, stone pathway. May cute na landscaping dito. Tapos may maliit na palm tree. Yan, ang cute lang. Tapos may mga pebbles pa, no? So, mas ma-appreciate nyo yan kapag dito na kayo nakatira. Dito sa side na to, meron na rin tayong water filters. Hindi nyo napaproblemahin yung pag-install ng water filter natin. Then, may 2 electrical outlet dito. Actually, pwede din dito yung washing machine, yung laundry area nyo, di ba? May din dito para dito siguro sa tubig. Para yung pressure siguro. Ito yung ating back door access door. Tapos check natin sa loob kung ano yung meron dito na tatagos dito sa labas. Tara!
So, dito, yung ating main door. Hindi ito yung main door, guys, ha? Ito yung main door. Ito. Mukha siyang fluted panel wall, di ba? Wood siya talaga. Na-design na ng long, vertical black na hawakan. Smart lock na rin siya. So, may camera siya or fingerprint. So, yon included na siya. Before ko pala kalimutan, gumamit sila dito ng double sliding glass door. Yung kagandahan dito, kapag gabi or morning, pwede mo siyang i-open. Ayan. Kasi tagos nito is yung living area. So, check natin sa labas. With screen na rin po yan. Tara, dito tayo sa loob. So, pagpasok sa loob, wow! Open concept space siya, as in very open. Close ko lang to. Pagpasok natin, kita mo kaagad kung ano yung laman ng ground floor. Dito yung living, dun yung dining, dito yung kitchen. Pero before tayo pumunta sa ibang parts, unahin ko muna tong living area. Bago ko makalimutan, this is a fully furnished property. Ibig sabihin, lahat po ng nakikita nyong appliances, furnitures and fixtures, lightings, anything, pati po yung mga halaman and everything, ay included upon turnover sa atin ng property. Mamaya sasabihin ko kung magkano yung price. So, dito, meron tayong sofa na straight lang siya, no? Ang cute nga eh. Parang pwede ka lang mag-relax. Tapos, ang sarap sa feeling, yung very homey yung vibe. Manonood ka lang ng TV dito. And ang cute ng table nila. Talagang modern, contemporary, luxurious yung feels dito sa loob. Also, gusto ko din po i-mention, mga curtains natin are included. Napansin ko lahat ng curtains nila, merong lighting sa taas. Nagbibigay ng aesthetic pa dun sa bahay, ng beauty. So, dito sa living area, included tong buong sala set and itong malaking TV. 70 plus inches yata. Floating yung ating TV console with ang daming storage. Pinupul yung storage area. Tapos, dito din sa kabilang side, at ang cute! May halaman dito. Yan. Sa kabilang side din, meron siyang naka-built-in na shelves. Tapos, yun yung ating living area. Tapos, punta ako dito sa dining area. So, dito sa dining area, ang ganda niya. 8-seaters pero very spacious, no? So, ang ganda ng table. Lahat ng mga furnitures and fixtures dito are custom-made. Gusto ko lang itong i-emphasize. Itong ating mga drop lights. Yan, ang ganda, no? Nakakadagdag ng beauty. Ang ganda ng itsura niya. Dito yung ating kaninang lanay, yung 4-panel na sliding glass door. Dito sa side na to, ang cute nitong part na to. And very well thought talaga yung design niya. So, nakatago din yung itong part na to. Pwede mo siyang maitago. Hindi siya takaw space. So, kung halimbawa gusto mong magtimpla ng coffee, dito siya, tas dito yung coffee area mo. So, pag may bisita, ganyan. May mga drawers siya. Kung may gusto kang mga ilagay ng mga gamit, pwede din itong area na lagyan mo ng wine. Ayan nga, may mga glass na may mga glass na kasama. Good news, kasi kasama na rin itong mga to na nakikita nyo. Everything talaga na nandito are included na kapag ibibigay sa atin yung property. Gusto ko lang emphasize itong chair. Very comfortable kapag umupo. Ayan. O, diba? Mapapatagal yung mga bisita mo dito. Or family member. Perfect to kapag madami kayo. Yung design niya is parang 8-seaters. Perfect to sa family gathering. Ang ganda kasi extended nga dun sa side na yun yung lanay. And then, move on ako dito sa kanilang kitchen. Meron silang kitchen island na may built-in sink. May tubig na rin. Yan. Tapos, ang cute nito, included na rin to kapag ito turn over. Chopping board na pwede mong i-move, ganyan. Hindi lang tayo nagtatapos dyan. Alam ko sa part na to, ayan, meron tayong 3-seaters din. Yung style nito ay marble, yung style niya. Ang luxurious ng dating. Tapos ito, meron silang pendant light dito na linear lang. Tapos dito sa kanilang kitchen, meron tayong 4-burner na cooktop. Tapos meron na rin siyang range hood. Gumamit sila dito ng 2-tone na color. Ito medyo shade ng green and ito naman yung marble din siya. And ito, ang ganda nito. Pati yung backsplash tiling niya dito, marble na rin siya. With light na rin siya, no? Para mas nakikita natin yung kung ano man yung ilalagay natin dito. Dito din sa baba, ayan. Kung gusto nyo, nandito yung mga condiments nyo, yan. And ito din, dito lalagyan na ng condiments, yan. So, hindi siya yung typical na tray, expensive, yung mga gamit na nilagay dito sa kanilang kitchen. Gusto ko lang din i-mention na hindi lang yan yung appliances. Meron din tayong microwave. Paano buksan? Ay, ganon, siya buksan. Oh, and dyan yung microwave natin. Ito yung ating oven. Yan. So, built-in na sila. Tapos may mga trays pa dito.
Ano kaya pwedeng ilagay dito? Comment down below. Ang cute eh! Gusto ko din pala tong ipakita. Ayan, ang daming trays. Ayan, lagyan na ng basurahan. Ito pa, may space pa dito. Ang galing, may tubo doon. Tapos ito pa, ayan, ito, yung kutsara, tinidor, ganyan. Tapos dito, I think mga dito, mga plates, ganyan. And alam nyo ba, ito yung cute dito. Di ba kanina nasa labas tayo, yung back door access door? Ito yung way. Ayan. O di ba? Meron tayong parang secret door. So, ito yung ating dirty kitchen. So, dito sa dirty kitchen, may storage lang dito na malaki. And, ito yung ating laundry area. LG yung brand. Kasama na rin to kapag ita-turn over sa atin. Meron siyang stainless steel sink dito with faucet na rin. Tapos, may 2 electrical outlet doon. May mga lalagyanan ng condiments dito. And ito pa yung maganda dito. Nakatago yung Ayan. So, pwede kang, yan. So, pwedeng plain lang para kung magluluto ka, hindi masyadong tatalsik dun sa part na yon. Or kung kailangan kang tignan dito, maray ko. Tignan ng mga gamit dito. Nakakailang injury. So, ayan, meron pa tayong mga, cabinets. Ang daming storage area. So, kung madami kang gamit sa kitchen, ito yung perfect na property for you. Tapos, di ba kanina doon, may 4 tayong cooktop. Dito naman, 3 siya na cooktop. Meron din siyang range hood dito. Dito, check natin. Ayan, lalagyan na ng mga utensils. And dito din. Ayan, lalagyan na ng mga plates, mga baso. Check ko lang din dito. Dito are for condiments. At dito, basurahan. Tapos ito pa, lalagyan na ng basurahan. So, yan. And dito, ang daming storage. Tapos ito pa yung maganda dito. Ayan. Meron pa siyang lalagyanan ng more pa na kung madami kang binibili sa grocery store, yan, pwede mo i-stock dyan. So, basically, yun yung ating dirty kitchen. At, proceed tayo sa ibang parts ng ground floor. Dito sa ground floor, itong property po na to ay very friendly sa mga senior citizen or kung may kasama tayo sa bahay na gusto nyong bigyan din ng room. So, dito sa ground floor, may isang bedroom. Ito yung bedroom na yon. Tapos, ganito lang din. Very simple, yet ang ganda pa rin ng itsura niya. Yung door, wood din yung door jamb natin. Tara, pasok tayo. Dito, meron na rin bed frame kapag ita-turn over sa atin. And mattress. Tapos, double size yung mattress natin. Gusto ko lang emphasize, kasama yung air conditioning unit. And then, may 2 electrical outlets dito. And then, dito sa part na to, meron ding 2 electrical outlet dito. And then, gumamit sila dito ng blinds. Let's move ako dito sa side na to. Dito, meron siyang window. Yung window is, para siyang awning type. May screen din siya. Ayan. Tapos ganito, awning type window siya. Parang yan. Tapos may grills. Sorry, medyo awkward yung itsura ko. Pero may grills siya. So kahit i-open mo siya, kahit pag-alis ka ng bahay, safe pa rin. So yan, balik ko lang. Blinds din yung gamit nila. So hanggang taas kasi, may natural light na papasok sa bahay or sa kwarto na to. Kasama na to, with lighting dito, yung LED na light. Kung halimbawa gusto mo lagyan to ng picture frame or any figurine design, so yan, perfect yan. May TV console, floating yung TV console natin. May naka-ready for electrical outlets kung gusto mo lagyan to ng television. Dito sa tabi ng bed frame, meron tayong malaking cabinet. Lalagyan na natin ng mga hanging clothes. Tapos ito naman, yung mga naka-folded natin na damit. Medyo gray yung finish niya. Dito, shelves din. Lalagyan na ng damit din. May pailaw lang dito. Ang ganda ng tot kasi, di ba normally pag sa ganyan medyo hindi masyado makita yung damit. Pero dahil may LED light, mas makikita mo yung damit. And, syempre dito sa bedroom na ito, kung para to sa parents mo or spare room, sa my guest room, meron silang ensuite bathroom. So, ito yung part na yan. Tara, check natin. So, dito sa ensuite bathroom, yung water closet nila ay automatic. So, kapag i-close natin, so meron siyang remote control dito. Ayan. Automatic yung ating water closet. Tapos dito sa side na to, may 2 electrical outlet, may lavatory din tayo, and then may mirror na included. Yung mirror natin, ayan, may palight din siya. Dito sa side na to, ang ganda ng itsura. Yung stone na design, ang lawak nitong glass enclosure.
mas mabilis siyang linisin kasi ito lang yung part na may glass enclosure. Tapos dito, stone wall. Tapos may air vent din tayo sa toilet and bathroom na to. Meron na tayong exhaust. So, included na yun. Dito, may wall niche dito. Pwedeng lalagyan ng mga toiletries. Doon yung ating air vent. Awning type window yung gamit. May tiles na ginamit dito sa shower, saka dito sa toilet area. Rain type shower and telephone type shower with faucet. Wala pa tayong warm and cold, pero pwede naman kayo magpa-install. Yung style niya parang hotel vibes. So, ayan yung ating toilet and bathroom. From this bedroom, meron tayong toilet and bathroom. So, pag may bisita tayo, dito natin sila papasukin. Sorry! Ayan ito pala ay powder room lamang. Ayan. Ang ganda ng style, no? Modern siya na tiles. And itong tiles na to, pati dito sa side na to, may mga shelves din. Yung mirror natin, wide yung mirror natin, and tall. Para kapag may bisita lang tayo, diretso lang sila dito para mag-retouch, ganyan. I think lahat ng toilet po nila dito ay automatic. So, lahat sila may remote control. Very worth it yung price. So, yun yung ating toilet and bathroom. I think na-mention ko na dito lahat sa ground floor. Punta na tayo second floor. Dito sa staircase, before tayo umakyat sa taas, nakalimutan kong i-mention, part ng kitchen po. Itong refrigerator. So, ang daming door. 2-door ref. Yan, refrigerator to. Panasonic yung brand na gamit. So, included na yan kapag turn over. Kaya ako siya minimension. So, dito na tayo. Sa side na to. Alam nyo ba, hindi lang to basta door. Pwede rin tong extension ng pantries. Ang liit lang ng space, pero ang daming shelves. So, bago tayo umakyat sa taas, gusto ko lang i-mention tong staircase kasi ang ganda niya. So, yung ating railings ay glass. Mas napapalawak niya yung space kasi open siya, transparent. Safe yung kung sino man yung maglalakad dito sa staircase. Tapos, yung kanyang handrail ay metal. Itong house na to is very senior citizen friendly. Hindi siya step. Yung gamit nilang stair tread dito ay wood at hindi lang siya basta wood. Hardwood siya. Ito po pala ay concrete or paved siya. So, tara, akyat tayo sa taas. Sa taas, may halaman din dito. Sama na po yan kapag ito-turn over. Check ko lang kung anong type ng window. Okay, lahat ng window na to, from ceiling, going dito sa part na to ng staircase, ay fixed window. Ang ganda kasi nag-e-emit siya ng natural light, no? From ceiling hanggang dito sa flooring, yung ating curtains. Yan, akit tayo sa taas. So, dito, going sa taas, chill lang. Vinyl planks, yung kanilang gamit na flooring. And yung height po nito is, I think, approximately 9.5 feet. Gusto ko itong i-mention. Itong chandelier. Ang ganda ng itsura niya, di ba? Mas lalo na kapag gabi. Ngayong ng morning, na-appreciate natin siya. So, mas lalo na pag gabi. Yung first bedroom na makikita natin from staircase, yun yung master bedroom. So, yun yung huhuliin natin mamaya. Dito muna tayo sa mga bedrooms dito. Ito pong unit na to, this property has 4 bedrooms. So, perfect siya sa big family. Dito sa part na to, yung ating second bedroom. So, dito, very spacious ang ating bedroom. So, gumamit sila dito ng double size na bed frame, which is included na po kapag ito turn over. May ano na rin dito, may foam. Ang ganda ng color, isa sa mga favorite color ko. Tapos, meron na rin siyang floating na bedside table. And then, dito sa part na to, gusto ko lang i-check natin kung gaano kalaki yung windows ng bedroom number 2. Ayan. O, diba? Ang laki niya. And, hindi mo na kailangan buksan ng ilaw. Gumamit lang din sila dito ng blinds. And, napaka-massive ng kanilang window with screen na rin. So, kung nagtitipid, pwede naman buksan din ito kasi yung airflow, sobrang breezy dito sa place. Fixed yung window sa taas. I think ito yung pinakagilid na side. And then, dito sa side na to, space to for provision for television. May TV console tayo dito. Meron tayong 6 outlets. So, binawi nila yung outlets dito. No? Wala kasing outlet sa bedside table. May full body mirror dito. Kaya ako nasabing full body mirror kahit na dito lang sa part na to. Kasi may mirror din dito sa baba. So, kung gusto mong i-check yung shoes mo, yan, or dito, yan, check mo yung shoes mo, ganyan. Pwede rin tong parang vanity area mo. So, kasama na rin tong chair.
Tapos may pwede mong lagyanan to ng mga, makeup mo, ganyan, or mga gamit pang school. Ito na yung gawin mong study area. Perfect. Kasama na rin yung air conditioning unit kapag ita-turn over. Meron siyang 4-pin lights dito sa bedroom na to. And very spacious po yung bedroom na to. Malaki yung ating built-in cabinet. So, meron tayong for hanging clothes. Minimalist siya kasi ganito lang yung tone niya, no? Gray. Tapos, vertical lang na very cutesy lang. Maliit lang. Pero, nagsiserve ng function niya para ma-open mo yung built-in cabinet. Tapos, dito sa part na to, gumamit sila dito ng glass. Na-open din siya. And may LED light lang dito para may ilaw lang yung mga damitan natin. Same dun sa ground floor. Tapos, may air conditioning unit din tayo. Daikin yung brand. And, punta na tayo sa next bedroom, yung ating third bedroom. Dito sa third bedroom, dito sa side na to, magkatabi lang. So, kung may dalawa kayong kids, perfecto. So, dito sa third bedroom, gamit din nila dito na bed frame, ay double-size bed frame. Meron na rin siyang headboard. Blinds din yung gamit nila. Fixed lagi yung window na nasa taas, fixed window. And dito, owning type window. Feeling ko pag inopen to, malamig dito sa bedroom. Tapos dito din, ang laki. Massive din yung kanilang window, no? Hindi ka na itataas kasi alam naman natin. Same yung itsura niya din sa kabila. So dito, meron din tayong full body mirror. And then, meron din siyang space for working or study area. Tapos may mga drawers din. And wala siyang television dito. Dito sa side na to, ang dami niyang hanging clothes. Ayan. Ang ganda, no? Tapos ito yung mga shelves, mga damit. Or kung meron kang collection ng mga bags mo, ganyan. Or Gundam. Yan, pwede dyan. Kasi may mga LED light na. So, meron na rin tayong air conditioning unit. Ready na sila. As in, pag lilipat ka dito, ready na mag-move in. Third bedroom na to, di ba? Yung fourth bedroom natin, yun yung master bedroom. At excited na ako makita. Tara, check natin. Nakalimutan akong i-mention, bago tayo pumunta sa master bedroom, punta muna tayo sa common toilet and bathroom. Oh, di ba? Nakita nyo yun? Automatic din yung water closet nila. Tapos meron din silang lavatory dito, may storage, and may malawak ka pang storage dito sa right side. Tapos dito sa side na to, walang masyadong difference, walang change dun sa ginamit na tiles, pero may glass enclosure, rain type shower, tapos telephone type shower din, ready for hot and cold yung water supply natin. Tapos may wall niche dito. Tapos kung gusto mo magdrama lang dito, ganyan. Magdrama ka lang dito sa toilet and bathroom. Kung gusto mo umupo, ang ganda. No? Parang nakaka-relax. Walang problem yung air kasi may exhaust fan. So, yun yung ating common toilet and bathroom. And punta na tayo sa master bedroom. Ito yung master bedroom natin. Oh, so ganda. Meron siyang king size na bed frame. Meron siyang headboard na ang cute lang ng headboard niya. Gumamit sila ng parang orange na color or parang terracotta yung color. Meron tayong bedside table sa both sides. 2 naka-ready na 2 electrical outlet. Another 2 electrical outlet on that side. Very tropical yung itsura niya, no? Dahil sa color siguro. And yung mga plants dito. Palibot din natin ay curtains, no? So kung hindi ka masyadong morning person, tas gusto mo, tulog ka pa ng morning, yan, pwede mo tong isara. So, dito sa side na to, meron kang malawak na space. Meron tayong full body mirror. May mga drawers tayo dito. So, kung working ka, pwede ka dito mag-set up ng laptop mo or computer mo. And then, dito sa side na to, sa harap ng bed frames, meron ka ditong television. Included na ito kapag ito turn over. And hanging din yung ating TV console. Kung mapapansin nyo, ang dami niyang storage space. So, perfect talaga to kung ikaw yung tipo ng family na madami kang gamit sa bahay. Tapos naghahanap ka ng lilipatan mo dito sa Pampanga. And syempre, since this is the master bedroom, meron tayong ensuite bathroom, which is on this side. So dito sa ensuite bathroom, para siyang another bedroom. Pero ano lang siya, para sa mga damit and sa pagpapaligid mo. So dito, gusto ko itong mention. For husband and wife, may his and her lavatory, di ba? Diyan nagtututbrush si husband, dito si wife. So, dito yung mga kalat ng wife, dito yung sa husband. Tapos may storage din dito. Yan o, pwede ka maglagay pa ng mga stocks mo. Ito, kung gusto mo lang nakaupo ka, naghahanap ka ng mga damit mo, kasi nandito yung mga lalagyanan ng mga damit. Alam nyo, nire-research ko kung para saan to. Pinupull to para kapag masyadong mataas,
pwede mo siyang i-pull. Pero hindi ko na siya ipupull kasi baka masira ko. Tapos yan yung mga lalagyanan ng mga damit ni wife. So yung kagandahan dito, both naka-separate yung toilet area and shower area. Automatic yung ating water closet. Yan, nandito yung remote. May glass enclosure na. And dito din sa side na to. Meron din siyang exhaust dun sa toilet area. And may exhaust din siya dito sa shower area. So dito sa shower area, may wall niche dito. Very detailed yung tiles na paglagay dito. Rain type shower, telephone type shower. Meron siyang faucet dito. And sorry, nakalimutan kong i-mention, may 2 electrical outlets dito and another 2 doon sa side na yun. So, very nice. Ang ganda nito. Hindi pa doon nagtatapos yung tour natin sa master bedroom. Kasi, dito sa master bedroom, dito yung access going doon sa balcony. So, ito yun. Gumamit din sila ng glass. Ang ganda. Ang daling buksan din. So, dito sa balcony, ang lawak ng balcony. Kung gusto mong mag-set up dito ng coffee table, dito kayo mag-chill lang ng wife mo or ng family mo or sa morning, uminom ng coffee dito. Ang ganda. Pwede ka din magsaksak dito ng kung gusto mo mag-charge or mag-laptop dito ka tabi ng puno. Yan dito. 2 electrical outlets dito. No need to worry kapag umulan kasi may drain dito eh. Tapos move lang ako sa kabilang side. Ang laki ng dahon. At kasama na rin yan kapag ito turn over. Tapos ito yung sa harap natin, 'di ba? Open siya dahil dun sa glass na railing, pero safe, 'di ba? Ayan overlooking sa ganun. Ang ganda ng itsura niya. Hanggang dito. Tapos ito din, nagbibigay ng beauty, aesthetic sa bahay. Stone yung walls na design. Kaya ang ganda ng modern contemporary style ng house na to. So pasok tayo sa loob. And that ends our full house tour dito sa modern contemporary style na bahay located dito near NLEX Dau exit, Clark International Airport, and major establishments. I just realized na itong house na to thoughtfully designed for comfort, style, and everyday family living. So if you're looking for a modern, elegant, and spacious home dito sa Pampanga, please feel free to message me sa aking phone numbers and social media accounts, Facebook, Telegram, WhatsApp, Viber. Gamit po yung mga numbers na nandito sa screen. And ito na, yung pinakahihintay natin na information. This house is priced at 21.5 million pesos. Yun po, if you're interested na i-site viewing itong house na to or gusto niyo pong malaman kung paano mag-avail ng house na ito through bank financing, please feel free to message me. Once again, maraming salamat po sa panonood. At bago ko po makalimutan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel or hindi ka pa nakafollow sa aking channel, please hit that subscribe button and click that notification bell para lagi kang updated sa mga houses dito sa Pampanga. Once again, maraming salamat po sa panonood. Have a nice day, everyone!